Okay guys, for today's video, since napag-usapan natin ulit recently si Bilis Cash Loan, naisip ko rin na bakit hindi natin bigyan ng airtime si Atomic Cash Loan naman. Tingnan natin kung ang ino-offer ba ni Atomic Cash Loan is worth it hiramin versus sa mga leading na mga lending institution with the likes of Bilis. And how does it compare naman sa mga institutionalized na lending institution na katulad ng mga banks? So, worth it nga ba mangutang dito sa Atomic Cash Loan? Well, yan ang pag-uusapan natin today. So, samahan niyo ako. Sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na yan ng video and playlist na makikita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, so napag-usapan na nga natin recently si Bilis Cash Loan. So parang it's just right lang naman to check all other cash loan na available ngayon sa market, yung mga competitive na cash loan. And for this video nga, pag-uusapan natin si Atome. Si Atomic Cash Loan ay loan service yan na within the Atome app. So basically, di ba, pag nag-sign up ka for an Atome account, ang unang mag-grant sa'yo ay credit line. Na itong credit line na to is yun yung pwede mong gamitin using the Atomic card, scan to pay, and even the virtual card ni Atome. So doon mo siya basically gagamitin. And actually, walang official way for you to use that credit limit na maging cash. So, hindi siya katulad ng Bilis Cash Loan na yung credit limit na binigay sa'yo is yan din yung hihiramin mo for the cash loan. Well, kay Atome, kailangan mo munang mag-build ng good credit standing katulad din ni Bilis. However guys, kay Bilis kasi on the onset, once na mabigyan ka ng credit line kay Bilis, pwede ka nang mag-transfer to e-wallet or yung tinatawag na cash advance at magagamit mo yung credit limit mo as cash. Well, kay Atome, apparently, walang ganung way. So, you may have to resort to credit to cash trick. Alam niyo naman yun, na makikita niyo na rin dito. Yan, na-discuss din natin yan recently. Check niyo na lang video na to, baka gumana pa sa inyo. But moving aside, kailangan mo munang mag-build ng good credit standing kay Atome before kang ma-offeran ng cash loan. And for me guys, parang it took me more than a year before I got my Atomic Cash Loan. Which is, naisip ko lang ngayon ko lang naisip. Nung nag-sign up ako kay Atome, ang tagal. Tas waiting list. Though siguro bagong offer kasi nila yon kaya matagal para sa akin. However, nung nag-sign up naman yung asawa ko, parang 1 month or 2 months niya palang nagagamit yung kanyang Atomic credit, inopera na kagad siya ng Atomic Cash Loan. And bitterness to the max talaga. Ang credit limit na binigay lang sa akin ay 10,000 pesos. While, yung asawa ko naman ay binigyan ng 40,000 yata o 45,000 na credit limit. Wherein, ang maximum na pwedeng ibigay ni Atome for a cash loan is 50,000 pesos. Ako na kumikita, 10,000 lang binigay sa akin. Pero yung asawa ko na wala naman ding official na trabaho and alam ko na medyo naglalag ang kanyang credit score, nabigyan ng 40,000 pesos. Parang biter-biteran ako dun sa point na yan. However, eventually, nung ginamit ko yung Atomic Cash Loan, from 10,000 pesos, nag-increase naman siya to 15,000 pesos. So, for you na ma-offera ng Atomic Cash Loan, hindi naman necessarily na sobrang taas ang credit score mo. Sabi ko nga, katulad ng asawa ko na medyo naglalag ang kanyang credit score dahil may napabayaran din siyang credit card, nagde-depend na lang yan talaga sa internal evaluation ni Atome. So, what I can suggest to you guys is to keep on using your Atomic credit. Make sure na hindi kayo nalilate sa pagbabayad and wala kayo naging overdue. And make sure na rin na hindi lang sa Atome. I mean, lahat ng pinagkakautangan nyo, ayusin nyo ang inyong record. Kasi later on, it will help build up your credit score. And kapag tiningnan ni Atome yan or any financing institution, makikita nila na okay ka pahiramin or rather, hindi ka risky pahiramin. So, if in case naman na meron ka ng access kay Atomic Cash Loan, worth it nga ba siyang hiraman? Masasabi ko, for me guys, hindi ganun ka worth it. For me. Why? It's because medyo mataas ang kanyang interest. Take for example na lang, itong binigay sa akin ni Atomic Cash Loan. So ito, check natin. Try natin 15,000 pesos para makita natin yung options natin. Okay. So sabi dito, itong 15,000 pesos na to ay pwede ko siyang hiramin for 3 or 6 months. However guys, yung term tenure would depend dito sa loan amount. So dahil minaksimum ko to na 15,000 pesos, meron akong up to 6 months. Pero for example, 10,000 pesos lang.
Ayan, available lang siya for 3 months. Pero, pag ginawa natin 10,100 peso, available na yung 6 months. So, this is medyo little hack na pwede nyo gawin para kung di nyo naman kailangan ng malaking pera, magdadagdag lang kayo ng 100 pesos, may extend na up to 6 months kung yun ang gusto nyong term. Let's say, 15,000 pesos. Okay, sa 15,000 pesos, mababawasan ng 150 pesos to for the processing fee. Or yun dati, wala full amount nating matatanggap. Ngayon, meron na silang 1% na processing fee or admin fee. So, ang matatanggap na lang natin ay 14,850. Pwede natin itong bayaran in 3 payments or even 6 payments. And yung payment term dito is every month, guys. So, basically, yung 3 payments ay 3 buwan, di ba? So, ito yung interest na binigay nyo sa akin. Sa 3 payments, 6% per month. Sa 6 payments naman, 5.5% per month. So, sabi ko, nagdedepend din po ang interest na binibigay sa nyo dun sa amount na inuutang nyo. So, let's say, calculate natin yung 6 months to pay. Babayaran ko daw ay 3,325. 3,325 times 6, it would give me 19,950. I-minus natin yung 14,850. Basically, 5,100 yung interest and service charge. I-divide natin yan by 15,000. So, lumalabas na 34% po sa loob ng 6 months. Kung kukunin natin yung per month, i-divide natin by 6. Yan, lumalabas na 5.67 po ang kanyang effective interest rate every month. Kung kukunin naman natin ang APR niya, i-multiply po natin to by 12, nasa around 68 to 70% po ang kanyang APR. Which is, medyo malaki na po to if we compare it po sa recently na napag-usapan na natin na si Bilis. And basta wag po sa gabi kayo manghiram at sa umaga po kayo manghiram. Within 1 hour or less po, makikredit na po kagad yung amount dun po sa nominated na disbursement account nyo. So, nakita po natin na medyo mataas po ang interest niya. Though, kung i-compare naman po natin din ito sa Maya Credit, for me po, dati medyo mataas-taas po ang interest kasi na charge sa akin ni Maya Credit at around 9%. Kung papabilihin niyo ako before between Atomic Cash and Maya Credit, well, mas okay na pong utakan para sa akin si Atomic Cash Loan. Hindi lang po dahil sa interest. Dahil na rin po yan sa loan tenure na pwede nyong i-extend ng 3 months, 6 months, and even 12 months. Depending yan sa loan amount na hinihiram nyo. Kay Maya Credit po kasi, kailangan nyo siyang bayaran in full pag dumating na ang inyong due date, which is just 15 days after ma-generate ang inyong bill. In that scenario, mas okay po gamitin si Atomic Cash Loan. And kung i-compare naman po natin itong Atomic Cash Loan with the institutionalized lending service ng mga banks, malayong-malayo po. Ang banks po kasi kaya magbigay ng personal loan na up to 12% or even 10% yung APR. That only means na nasa around 1% or less than 1% per month ang interest na binibigay. Yun po yung gusto kong i-highlight sa mga institutionalized na lending institution or banks na sila, mahigpit po sila sa mga requirements and credit investigation, pero once na maipasa mo naman po yun, maliit lang po ang charge nilang interest. Kasi po, ang mga pinapautang po ng mga bangko ay mga low risk na mag-default sa mga utang. Kaya po mahirap talaga mag-apply sa bangko, pero once na makapasa ka naman, okay naman po ang interest. And lastly naman po, medyo marami po ako naririnig na feedback post, nababasang post sa internet with regards to Atome's collection practice. So, I'm not sure po kasi hindi ko po siya na-experience kasi hindi naman po ako nade-delay sa pagbabayad kay Atome. However, may mga post and reports po from users daw na medyo strong po ang pangongolekta ni Atome. Sinasabi po nila na hinaharas daw po sila. Yun po yung lagi ko nililinaw dito sa channel na to. Yung difference between firm and strong and yung harassment na. Pwede kasing makulit sila sa pagtawag as long as within operating hours at hindi siya sobrang gabi at madaling araw mangolekta, allowable naman po yun sa batas. And at the same time, as long as hindi po sila nagmumura or what, kahit medyo strong and firm po yung tone ng voice nila at hindi customer service oriented ang pangongolekta nila, well, it is within their legal rights to collect. Guys, hindi ko po sinasabi to dahil po kay Atome. I mean, sa lahat po ng mga lending institution. Kadalasan po yung mga collection agents na legit po, medyo firm and strong po talaga sila. As long as hindi po sila nagmumura, hindi po sila nagbibigay ng death threat, hindi po nila kayo pinapahiya over the internet or what, for me po, hindi po to considered as harassment. Talagang strong lang po ang mga personalities ng mga collection agents na yan. Thus, wala po silang nilalabag na unfair collection practice. Pero again, kapag lumagpas na dun sa thin line na nagmumura na po sila at pinapahiya po nila kayo, talaga po kailangan po natin sila ireklamo sa SEC and even sa NBI. So, going back dun sa naririnig ko ang mga reports, medyo strong and firm and makulit daw po itong mga collection agents ni Atome. So, you may want to set your
expectation in case na hindi po kayo makapagbayad on time. However guys, please note na pag nangyari po yan, na nagkaroon kayo ng delay in payments, nagkaroon kayo ng overdue, magde-default yung account nyo, masisira po talaga ang credit score nyo. Kaya I very much appeal to everyone, to every viewers ko dito, ilaan nyo po yung income na makukuha nyo para dun sa pambayad nyo. Para po pagdating ng due date nyo or yung bayaran nyo, hindi na po kayo maghahagilap ng pambayad nyo dun sa inutangan nyo. And that's the best and responsible thing to do as an adult. For question of the day, aware po ba kayo na in case na ma-delay kayo or ma-overdue kayo sa pagbabayad nyo sa mga inutangan nyo, there's a very high chance or probability na hindi na po kayo makaka-reloan ulit? O ine-expect nyo pa rin po na pwede nyo namang isettle tapos makakahiram na ulit kayo kagad? Aware po ba kayo doon or hindi? Let me know po sa comment section sa baba for your chance to win 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Buchi at Sumchi. Sabi po niya, watching you always. Kay Buchi at Sumchi, maraming salamat po sa panonood at patuloy na pagsuporta po dito po sa aking channel. Maraming salamat po. Na-appreciate ko po yung support na binibigay nyo sa akin. Thank you so much and God bless. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa subscribe para makareceive ka ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!